Base po sa saksi, maghahain ng diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay sa isinagawang dangerous maneuver ng isang helicopter ng Chinese Navy malapit sa eroplano ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Muling iginiit ng National Maritime Council na may soberanya ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Saksi, si JP Soriano. Pinuntutan at nilapitan ng helicopter na yan ng People's Liberation Army Navy ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa ibabaw ng Bajo de Masinloc kaninang umaga. Kasama ng Philippine Coast Guard o PCG, nagsasagawa noon ang BFAR ng Maritime Domain Awareness Flight. Sabi ng PCG, umabot sa puntong 3 metro na lang ang layo ng helicopter ng China sa eroplano ng BFAR, na umano'y malinaw na paglabag sa International Aviation Regulations. Inilagay rin daw sa panganib ng chopper ang kaligtasan ng mga pasahero at piloto ng eroplano. Sabi naman ng China, iligal na pumasok sa kanilang airspace ang eroplano. Dati pang iginigiit ng China na kanila ang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc at ang Ayungin Shoal, na napag-usapan naman sa isang panel discussion sa Munich Security Conference sa Germany. Naungkat ang alegasyon ng China na ipinangako umano ng Pilipinas ang pag-aalis ng nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa harap ng mga ministro ng iba't ibang bansa, itinanggihan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sabay giit na may karapatan ng Pilipinas doon batay sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. There was never any promise to take off the ship. But what we should really take account of is, why is there such a huge presence of Chinese Coast Guard vessels around the Ayungin Shoal? I mean, that's the question. That was the reference I made earlier. That shoal is only 70 nautical miles from Philippine territory, yet it's hundreds of miles away from Hainan Island. Itinama rin ni Manalo ang tanong ng moderator na di umano may mga bansang nagsasabing tila masyadong ipinagtutulakan ng Pilipinas ang issue ng West Philippine Sea sa China. There is some worry within ASEAN countries as well about whether the Philippines has been too forward-leaning, despite its rights, right? Has been too forward-leaning in terms of pushing back against China. I've never heard that discussed. That's something that's being, I think, floated around. But I don't understand why countries would consider our actions provocative. Many countries in the region have come out and support the Philippines. We have Japan, Australia, Republic of Korea, Canada, many EU countries, New Zealand, Republic of Korea. I think these are countries who feel that what we have been doing is in accordance with international law. And I haven't heard any country really come out against what we've been doing except for one. Ang 2016 Arbitral Award ang nagbasura sa 9-dash line na ginagamit ng China sa pag-angkin ng bahagi ng West Philippine Sea. Wala pang tugon ng China sa mga nabanggit ni Manalo sa Munich. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Tuloy-tuloy ang mga kandidato sa pagkasenador sa paglatag ng kanilang mga advokasya sa pangangampanya ngayong araw. Saksi, si Van Mayrina. Sa Laguna, ibinida ni Atty. Angelo de Alban ang kanyang mga advokasya gaya ng kontra-korupsyon. Sa ilang palengke sa Nueva Ecija, isinulong ni Mimi Doringo ang aumento sa sahod. Sabi naman ni Jerome Adonis, hindi dapat puro negosyante ang nasa Senado, kundi ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng progresibo at makamasang transportasyon ang inilatag ni Modi Floranda. Nagpaalala si Senador Bongo sa government workers at tiyakin bukas ang kanilang tanggapan sa mahihirap. Kasama ni Go sa Baguio City si Philip Salvador. Sa isang press conference, sinabi ni Ping Lacson na may kakulangan sa implementasyon ng mga umiiral na batas. Isinusulong ni Benhur Abalos ang teknolohiya sa pagsugpo ng krimen. Dapat daw ay may maparusahan sa usapin ng mataas sa presyo ay kay Makati Mayor Abby Binay. Ang ilang issue sa basic commodities at production consumption ang gustong solusyonan ni Manny Pacquiao. Para kay Tito Soto, dapat magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ilang hakbang para sa pagpapaigting sa criminal justice system ang tinalakay ni Senador Francis Tolentino. Mahalaga para kay Congressman Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Nais namang tugunan ni Congresswoman Camille Villar ang mga issue ng food inflation at traffic.
Sama-sama rin sila sa campaign rally sa Pasay City, kasamang iba pang katiket na sina Senador Lito Lapid na palalawakin daw ang turismo sa buong Pilipinas. Senadora Amy Marcos na isusulong ang murang bilihin at disenteng trabaho. Senador Bong Revilla na paglalaban daw ang karapatan ng lahat. At Senadora Pia Cayetano na binigyan diin ng pagbibigay ng maayos sa kinabukasan para sa pamilyang Pilipino. Nagbigay suporta sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan po natin ay mag-unlad, hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Sa press conference, siniling ni Atty. Sunny Matula ang pagpapalaya sa isang nakakulong na aktivista. Inihayag ni Willie Revillame sa Lipa ang ilang plano para sa libreng edukasyon at pagpapagamot. Sinabi ni Marval Buena na hahanap siya ng solusyon sa epekto ng tumataas sa presyo ng petrolyo. Layon ni Leandro Verceles na magbigay ng world-class edukasyon sa mga kabataan. Isinusulong ni Ernesto Arellano ang pantay-pantay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa Cabuyao, Laguna, iginiit ni Ariel Querubin na dapat labanan ng korupsyon. Sa isang universidad sa Cagayan de Oro, idiniin ni Bam Aquino ang kahalagahan ng free college law. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bago sa saksi, halos 4 na oras nagtagal ang hostage taking sa isang mall sa Lipa, Batangas. Tinutukan ng hostage taker ng patalim ang sales lady habang nakapulupot ang kamay nito sa biktima. At nang makahanap ng tiyempo, doon na dinambahan ng mga polis ang hostage taker at nailigtas ang biktima. Dinala sa presintong hostage taker habang sa ospital naman ang biktima. Wala papayag ang biktima, suspect at ang pamunuan ng mall. Mahigit 100 obra ng mga Pinoy artist ang ipinasilip sa isang auction preview sa Makati City. At nagkikitain po dyan gagamitin para matulungan ang iba pang Filipino artist. Saksi, si Nico Wahe. On the Beach painting ni Anita Magsaysayho, Mother and Child ni Ang Kyukok, Dambana ni Vicente Manansala. Ilan lang yan sa mga obra na likha ng Filipino artist na pinasilip sa ginanap ng auction preview sa Leon Gallery sa Makati City. Mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nanguna sa ribbon cutting at auction preview. I-auction ang mga obra sa Sabado sa pangunguna ng Asian Cultural Council. Ang mapagbebentahan gagamitin para matulungan ang iba pang Filipino artist. Ito po ay isang auction para makamit at matulungan ang ating mga Pilipinong artista para makahanap sila ng mga grants at scholarships. Ika-10 taon nang ginagawa ng ACC ang auction. We're very proud that 9 of our artists have become Filipino national artists. It's a very important organization, and with your help, we're able to help more artists realize their dreams. Isa sa mga importanteng art piece na kasama sa auction ay itong painting na ito na kung tawagin ay Setyembre alas 7 de la tarde en Tres Juncos na isang abstract painting na gawa ni Fernando Zubel noong 1960s. Ang painting na ito nagkakahalaga ng 12 million pesos. Napaka-importante ito dahil lumabas po ito sa Time Magazine at ito pong painting na ito ay ang regalo niya sa mayor ng Cuenca sa Espanya. At dahil doon nakapagtayo ng museo si Zubel. Isa sa mga natulungan ng grant ay ang visual artist na si Wawi. 2009 na mag-aral siya sa New York sa tulong ng ACC. Kind of fast-track my, how you call it, like not only my education but exposure to the bigger world. 140 artworks ang i-auction. 100,000 pesos ang pinakamura. 18 million pesos naman ang pinakamahal. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nananatiling kapuso si King of Talk, Boy Abunda, matapos mag-renew ng kanyang kontrata sa GMA Network. Saksi, si Lars Santiago.
This has always been my home. Sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network, sinariwa ng King of Talk na si Boy Abunda ang kanyang humble beginnings as a kapuso. Mula sa pagiging publicist, di raw niya ini-expect na pupunta siya sa mundo ng telebisyon. I didn't imagine I would get into the talk show business. I was working with Jimmy Films, and that was one of the proudest moments in my life. So I was here and I was over talking. So they noticed that there was a possibility that I could have done talk shows. Puno ng papuri si GMA President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. para sa King of Talk. Boy is an array of light, you know, in the changing world, di ba? Siya nanatiling tapat, that freshness, that integrity sa kanya mga pinapublish, sa kanyang mga binibigkas na salita, and the way he is with his interviewees and his co-workers is something that is encouraging. Sana lahat moving forward manatiling may ganun. Nasa contract signing din si Senior Vice President for Entertainment Group Lilibeth G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA. Nothing but gratitude for renewing with the network and with Fast Talk with Boy Abunda. May mensahe para kay Boy si Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. You embody what GMA Network stands for. Credibility, integrity, and excellence. You manage to maintain your superior standard of professionalism and you stayed true to your values. Kaya nag-iisa ka lang, Boy. Nag-iisa lang ang Boy Abunda. Sa ngayon, pinaghahandaan ni Tito Boy ang ikatlong taon ng Fast Talk with Boy Abunda. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Big winner ang GMA Network sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 ng Trinity University of Asia. Saksi si Aubrey Carampel. Bukod sa GMA Network na pinarangalan bilang TV Station of the Year, humakot din ang award ng iba pang kapuso programs and personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. Best TV News Program of the Year ang 24 Oras. Best TV News Program. The Stallion goes to 24 Oras. At si 24 Oras anchor Vicky Morales ang Female News Anchor of the Year. Tinanggap din ni Vicky ang parangal para sa Wish Ko Lang na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier ang Best TV Sports Program host. Male News Anchor of the Year si Atom Araulio para sa State of the Nation. At Best Morning Show ang Unang Hirit. At sa pang-8 sunod na taon, muling kinilala ang GMA Regional TV bilang Regional TV Network of the Year. This recognition inspires us to always do better, knowing that you are there keeping an eye on our work and knowing that we are part of your daily lives. At Best AM Radio Station of the Year, ang Super Radio DZBB. Ang top-rating public affairs show na kapuso mo, Jessica Soho, ang Best News Magazine Program, habang Best Documentary TV Show, ang Eyewitness. Pinarangalan din ang ilang kapuso programs and stars sa larangan ng entertainment. Ang Kapuso Family Drama Series na Pulang Araw ang nagwagi bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Si Sania Lopez ang Best Primetime Drama Series Actress. Best Primetime Drama Series Actor naman si David Licauco. Best Primetime Supporting Actor si Epi Quizon. Tinanggap naman ni Rochelle Pangilinan ang kanyang first ever award as Best Primetime Supporting Actress para sa kanyang pagganap bilang si Tia Amalia. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. At ang girlfriend niyang si Asia's Limitless star Julian San Jose
winner naman as Music Artist of the Year. Kinilala rin ang kapuso P-pop boy group na Cloud7 na binigyan ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. Best Noontime Show naman ang It's Showtime. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.